Ngayon po, dahil ibabarnish po natin yung labas at loob nitong antique na baul na ito, so bubuksan po natin. Nagtataka lang ako dito, bakit napakabigat? Ano kayang laman nito? Wow, kumikinang. May mga diamante yung kuton. Hindi kaya ito mga buto ng kanilang mga kanununuan, tapos nilagay dito sa loob ng baul na ito? Sigurado ako hindi ito papilis. Hindi ito mahalagang bagay siguro, mga papel. Ganda oh, mga diamante. Titingnan natin kung ano to. Oh, oh my God. Ano to? Giant pearl. Kaya pala. Oh my God. Ito yung nakikita ko sa, kung napansin niyo yung sa Rated K ba yun? Saka kay Jessica Soho. Yung nakuha doon sa Palawan. Ganito po yun. Ako, napakabigat. Ang bigat. Maliit, maliit lang siya pero parang bakal. Ang bigat. Ayun, may gumapang na. Bantay siguro yan. Ayan, ginapangan na ako. Teka muna. Nagalit na yung bantay. Teka muna, alisin ko muna. Grabe, kaya pala. Kaya pala sabi ng may-ari, ingatan ko daw. Yan ang tama. 'Di ba? Hindi naman basta-basta yan i-display. Siyempre, ilagay mo na lang sa baul. Titimbangin ko ito kung ilang kilo ito. Para makita rin ninyo kung ilang kilo to. Kaso ang bigat. Grabe. Naalala ko yung pinapanood kong ganyan. Yung sa Rated K nga. Malamig siya. Ayan, yung totoo daw malamig at mabigat. Grabe. Ang bigat. So ngayon po, titingnan po natin kung gaano kabigat itong pearl na ito. Talagang nanghiram po ako ng timbangan para lang makita ko talaga kung ilang kilo ito. 20 kilos. 20 kilos times 150,000. 3 million. Grabe. Sukatin ko ha para makita ninyo kung ano yung ano niya, size niya. Yung lapad at yung haba niya. "22 inches. Ulit. 22 inches. Tama. Yung lapad, sa groove ko lang ilagay ha. 15. Ayun, 15. 22 by 15 inches. So, titingnan po natin yung loob nito. Ilapag na natin para makita natin yung loob. Wow! May tumubo sa gitna, sa loob. May nakaumbok. Ayan oh. Kaya pala napakabigat niya, meron pala siya dyan. Palagay ko matagal na tong nakabaon sa lupa. Baka nahukay lang din siguro ito kagaya doon sa mga pinakita sa Rated K. Ayan oh. Kasi may mga butas eh. Pero yung pagka-pearl na buhay pa. Grabe. So ngayon po i-remove po natin yung lock ng baul na ito. Ayan. Mas madali po kasing tanggalin kaysa lalagyan ko po ng tape. So hindi naman pwede kung bugahan natin yan na
hindi natin alisin o kaya lagyan ng tape. So kailangan po talaga. Ngayon, pagka natapos po ito, ang gagawin po natin alisin po natin ang lahat ng mga nakasiksik na alikabok dyan. Dahil puno nga sa ukit. Ayan po, kung napansin po ninyo yung design, napakaganda po ng design ng baul na ito. Antik na antik po talaga ang dating dahil nga ang design, sa design pa lang makikita mo yung mga sasakyang pangdagat ng mga Kastila. Yung may mga layag na mga malalaki. Yung ginamit nila na sasakyan galing ng Espanya papunta dito sa atin. So ayan, galyon po ang tawag kung hindi po ako nagkamali sa kanilang mga bapor. At namanghalan po ako dito dahil yung loob, kahit pa 60 years na ito sa kanila, kasama po ito sa yung ginawa ko po na mirror frame saka yung side table na 60 years na po sa kanila. Namanghalang ako dahil yung loob, bagong bago pa. Ayan oh. Oh. 'Di ba? Pero napakatagal na yan sa kanila. So ngayon po, ang pinakauna nating gagawin, alisin po natin yung alikabok. Ayan. Dahil nga sa puno ito ng ukit itong kahoy na ito, so nalagyan po ng mga alikabok, nakasiksik po ang mga alikabok dyan sa mga ukit na yan. At kung ang gagawin po natin dyan, ipahangin na natin agad ng ating kompresor, hindi po maalis ng basta-basta yung mga nagtigasan, yung mga nakasiksik dyan. So kailangan galawin natin sa pamamagitan po ng brush ng pantalon yung mga nagtigasan ng mga alikabok para po maalis po talaga, tapos saka natin hahanginan. Kung kayo nga pala boss, bago lang sa aking channel, naway mag-subscribe na po kayo. Pindutin na rin ninyo yung notification bell para po magiging updated po kayo sa mga gagawin kong upload dito po sa YouTube. At para po sa mga baguhan o sa mga interesado po sa pagpipintura at sa pagbabarnes, pwede nyo i-check yung aking mga video po. Tinitiyak ko po sa inyo na matututo kayo kung susundin niyo yung aking mga instruction dahil yan po ang mga technique. So ayan po ang gamit kong kompresor, maliit lang siya. Maliit lang pero heavy duty po yan. 2 horsepower, yung kayang bitbitin po ng isang tao. Hindi po yan gaya nung mga kompresor na 4 ang gulong na sobrang bigat. Pero maganda rin po yun, yung mga ganun, dahil yun ang nakasanayan natin noon eh. So bagong labas lang yung mga ganyan, mga maliliit na pwede pang hand carry. Bago po natin i-spray, dahil tapos na po yung ating paglinis. So bago po natin i-spray, kailangan po nating i-pencil muna yung mga diferensya. Ayan. Yung mga nagtanggalan ng mga kulay. So siyempre sa sobrang tagal nan, may mga gas-gas po yan. Kailangan po nating i-pencil muna. Ayan. Walnut po ang kulay ng baul na ito. Yung dark. So kailangan i-retouch po natin siya, i-pencil po natin siya ng ganong kulay din. So ganyan lang po. Dahil ang finish nga nito ay pakintabin lang siya at hindi naman po pwede na i-diretso po natin ng spray. So kailangan nating i-retouch muna. So yan po ang gagawin natin. Dapat i-retouch muna lahat, tapos saka natin i-sealer. Ang tanong po, bakit i-sealer? Hindi po ba pwedeng i-finish na lang po natin yan, i-diretso na lang top coat? Unang-una, meron po tayong retouch. So kailangan po ang sealer nun. Wala pong pinagkaiba yan sa pintura na kapag meron kayong i-retouch, kailangan yung i-primer nyo muna. So dahil varnish po ito, kailangan po nating i-sealer. Pangalawa, ito po ay matagal na naka-varnish. So kailangan i-sealer ito. Parang hilamos ka ng pintura. So hindi mo naman pwedeng ewan ko lang sa inyo, pero para po sa akin, mas maganda po kung halimbawa kung sa pintura
Mas maganda po kung i-primer nyo muna, lalo na pagka luma na ang pintura. So ganyan din po ang ating varnish. So ayan po, tinimpla ko na. Ayan. So para po sa magtatanong kung paano po timplahin ang sanding sealer, 1 to 3% lang po ang lacquer flow. Tapos dapat 20 hanggang 30% yung lacquer thinner. Pero hindi ko na po hinaluan yan ng maraming lacquer thinner dahil nga yan ay sobra ko po na varnish yan. So may timplada na po yan. Ayan, hindi pa po ako nakabili ng Boysen, gawa ng lockdown po. So ayan po, kailangan lang po nating salain para po hindi magaspang yung ating trabaho. So ngayon po, ibubuganan po natin yung ating sanding sealer para po makita na yung kulay nito. Yung tamang kulay po talaga nito. So ayan. Para po sa mga gustong magtanong, uunahan ko na po kayo. Dahil minsan kasi tinatanong kung ano ba ang gaano kalakas yung hangin pagka tayo nagbuga ng ganyan. So ang ginamit ko po dyan, low volume po. Ibig sabihin po mahina. 10 hanggang 15 PSI. 10 to 15 PSI po ang ginamit ko dyan. Dapat ang gamitin natin. At yung layo po 20 to 30 cm. Mula po sa spray gun papunta po sa target. Ayan po. Para malaman po ninyo. Dahil ayon pa sa sinabi ko, dito tinuturo ko po talaga kung ano po ang dapat po natin gawin. So pagkatapos po niyan, patuyuin. Madali lang po matuyo yan. Pinakamatagal na yung kalahating oras, pwede na nating patungan yan eh. Ayan. Lilihain po natin ng 240 bago po natin patungan ng sealer uli. 2 patong po ang gagawin ko bago natin i-top coat. So mag-enjoy lang po kayo. At marami pong salamat na nandyan po kayo nanood sa akin. Ito po ay nakasulignom. Kaya ganyan siya ka tibay pa. Walang bukbok. Hindi po inaanay. Dahil nakasulignom po yan. Karamihan kasi sa mga ganyang ginagawang baul. Dati sa nagtrabaho pa po ako sa furniture. Binababad namin yan eh. Talagang binabasa namin ng husto ng sulignum yan. Yung clear po. Para makapenetrate talaga sa ilalim. At hindi siya bubukbukin. Lalong lalo na yung ilalim yan. Importante po yan. Di bali hindi mo tirahin ng varnish yung pinakailalim yan sa labas. Di bali wag mo tirahin ng varnish basta matira lang ng sulignum. Yan po ang importante dyan. Para po magtagal talaga yung kahoy. Dahil siyempre kahoy lang po yan eh. Pagka varnish po, maaring hindi po mapigilan yung yung bukbok pagka trip po nila. Kahit pa naka-varnish, lalong-lalo na kung meron na sa loob na dati. So kung meron ng tao yan o meron na insekto yan dyan sa loob, dadami at dadami yan kung hindi po lalagyan po ng sulignum. So ngayon po, i-top coat na po natin ng clear gloss po. Ayan. Natapos na po natin isanding sealer ng 2 patong. Tapos nalihan na po natin ng 240. So ngayon naman po, clear gloss naman po. Top coat. Ayan. Gagawin po ito ng 2 patong. So depende po sa inyo kung ilang patong gagawin ninyo. 2 o 3.
o isang patong. So alanganin po ang isa, ang gusto ko kahit makadalawa man lang po. Dahil ito nga po ay may dati ng varnish, so hindi po kailangang kapalan masyado. So ayan, nakita na ninyo yung resulta na buhay po yung kanyang design. Ayan po. Number 400 po ang ililihan natin dyan pagka pinatungan po natin ng pangalawang patong po. So, mga kalahating oras, pwede na po natin yan na lihain. At pwede na po natin isprehan yan ng pang final po na top coat.